Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Habang nakatitig ako sa litrato nila Ila, hindi ko na malayang may nanakaw ng ngiting sumilay sa aking labi, isang nakakatawang bagay dahil bihira naman talaga akong ngumiti. Para bang nakahinga ako ng maluwag dahil siya nga ang hinahanap ko. Pag-angat ko ng tingin ay nakita kong abala si Tony sa pag-type sa kanyang telepono. Pare, nasaan siya ngayon? Tanong ko nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Ngumiti pa talaga siya. Nasa park siya, sagot niya. Agad akong nagsalita sa intercom. Ryan, kanselahin mo ang lahat ng dinala mong meeting para sa araw na ito. May personal akong aasikasuhin. Mahina kong narinig ang sagot na, Opo, sir. Tony, alin sa mga park ang tinutukoy mo? May halos 100 sa buong syudad, sabi ko, halatang napipikon. Pinagtitripan pa niya ako. Kalma lang, pare. Nasa Joggers Park siya, sabi niya, habang natatawa. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakakatawa. Mukhang siya na ang nasisiraan. Kinuha ko ang cellphone mula sa mesa at inilagay iyon sa loob ng aking suit pocket. Nagbigay ako ng senyas kay Tony na kailangan na naming umalis. May nagmamadali, bulong pa niya, kaya tinignan ko siya ng matalim. Ano ang sinabi mo? Tanong ko habang nakataas ang kilay, binibigyan ko siya ng pagkakataong ulitin iyon. Makalipas ang ilang segundo ng matinding titigan, napabuntong hininga siya. Wala, pare, anya, tila natalo. Akalain ko nga, tugon ko na may bahagyang ngisi, sabay tapik sa pisngi niya. Pabulong kong sinabi, good boy. Agad niyang inalis ang kamay ko mula sa kanyang pisngi, may kunot ang noo at nauna nang lumabas ng opisina. Napatawa ako at sumunod sa kanya. Paglabas namin ng opisina, naglakad kami papunta sa elevator. Sinalubong kami ng aking sekretaryang kilala sa pagiging palangiti at palalandi, na gaya ng dati ay nakasuot ng masikip na bestidang halos hindi na nag-iiwan ng espasyo para makahinga. Dalawa lang talaga ang tao sa floor na iyon, ang aking personal assistant at ang sekretarya, kaya't hindi ko na siya pinansin. Sumakay kami sa aking pribadong elevator pababa sa ground floor. Pagdating naming dalawa sa pribadong parking area, pumasok kami sa aking kotse, at ako na mismo ang nagmaneho papunta sa park. Pagkalipas ng ilang minuto nang walang tigil na pagsigaw ni Tony ng mga kantang nasa radyo, na sa totoo lang ay parang pinapaslang niya ang bawat nota, at halos itulak ko na siya palabas ng sasakyan dahil sa boses niyang nakakabulabog. Sa wakas ay nakarating kami sa park. Ipinarada ko ang kotse at sinabi kay Tony na doon na lamang siya maghintay. Ayaw pa sana niya, ngunit nakumbinsi ko rin. Ako naman ang pumasok para hanapin siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin, pero bigla akong sumaya sa ideya na muli ko siyang makikita. Nakakainis mang aminin. Ngunit ganoon talaga. Kinamumuhian ko ang lahat ng kababaihan at kinaiinisan ko rin siya dahil sa kasunduang ito. Hindi ako dapat nakakaramdam ng ganito para sa kanya. Tinitiis ko lang siya alang-alang sa kumpanya, wala nang iba. Agad ko siyang nakita, nakaupo sa isang upuang malapit sa lugar na pinaglalaruan ng mga bata. Lumapit ako at napansin kong malalim ang kanyang iniisip, may bakas ng lungkot sa maganda niyang mukha. Maganda? Ano ba? Tumigil ka nga, sabi ko sa sarili ko. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Nagpa siya akong umupo sa tabi niya. Halos hindi niya napansin ang presensya ko, halatang malayo ang isip. Makalipas ang ilang minutong pakiramdam ko'y isang buong oras, saka ako nagsalita. Ano nang dahilan at malungkot ang isang palaban na reyna? Tanong ko habang bahagyang lumalapit. Nang lingunin niya ako, nakita ko sa mga mata niya na nakilala niya ako. Hindi ko napigilang umiti ng bahagyang may pagmamataas dahil sa gulat niyang ekspresyon. Nang laki at nagulat sila Ila. Nagpapanik siya. Ano nang ginagawa niya rito? Bakit napakalapit niya? Bakit ba ganyan siya tumitig? At higit sa lahat, bakit may ngising ganon sa kaakit-akit niyang mukha? Kaakit-akit. Naku naman.
Isa siyang hangal. Pero ang sabi ng isip ko, isa nga siyang hangal pero kaakit-akit. Tumigil ka, sabi ko sa sarili ko, pilit na sinasara ang argumento ng aking subconscious. Sa wakas, matapos ang ilang segundong katahimikan na nakabibingi, nagsalita rin ako. Anong ginagawa mo rito, walang modo? Tanong ko nang may bagong tapang, at lihim kong pinuri ang sarili ko dahil hindi ako nabulol. Napahalakhak siya at parang musika sa pandinig. Kayang-kaya kong pakinggan iyon buong araw. Palaban ka pa rin. Bakit ka narito mag-isa? Tanong niya, may aliw sa tingin. Nakakatawa kumbaga dahil may bansag kami sa isa't isa. At sa totoo lang, mas mahusay ang naisip ko. Iyong kanya ay halatang walang effort. Palaban. Talaga? Wala man lang mas malikhaing ideya. Hindi mo na iyan kailangang malaman, walang modo, sagot ko ng may matigas na ekspresyon. Marunong din akong makipaglaro, hambog, bulong ko sa sarili. Bago pa man siya makasagot, biglang may lumabas na lalaki mula sa likuran ng puno at sumigaw. Sabihin mo na kasi sa kanya pare, 20 minuto na akong naghihintay dito. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong maghintay ka sa kotse? Sabi ni walang modo habang tumatayo mula sa upuan, halatang inis. Napakakontrolado niya, paano kaya siya nakakautos ng ganyan? Grabe, bastos talaga. Naburyong ako, pare, sagot ng lalaki sa tono ring walang gana, bago paanas na nagbulong, sobrang kontrolado. Napangiti ako, pinipigilan ang sarili na tumawa ng malakas. Sa totoo lang, gusto ko na agad ang taong ito. Ako nga pala si Tony. At ikaw naman, magandang binibini, sabi ng lalaking katabi ni walang modo, sabay abot ng kamay niya para makipagkamay, may malaking ngiti sa gwapo niyang mukha. Ay, ang gwapo niya. Pero hindi kasing, gwapo ni walang modo, singit ng subconscious ko. Kadiri, hindi ako makapaniwalang sinabi mo iyon, sagot ko sa kanya. Ano ngayon? Marunong lang akong humanga sa gwapo, tugon niya, ipinagtatanggol ang sarili. Napailing na lang ako sa loob-loob ko. Kita ko namang masama ang tingin ni walang modo kay Tony, para bang gusto niya itong sakalin. Layla. Pero pwede mo akong tawaging Lay. Sabi ko sabay abot ng kamay para makipagkamay kay Tony. Sa kasamaang palad, iba pala ang balak niya. Hinawakan niya ang kamay ko, inilapit sa kanyang labi, at hinalikan iyon ng banayad at may pagtagal. Napakagandang pangalan para sa isang napakagandang babae, sabi niya sabay taas baba ng kilay, dahilan para mapatawa ako ng mahina. Mumiti siya at bumulong, itong masyadong kontroladong lalaki dito, si Kelly. Napatawa ako sa sobrang kakyutan niya. Hindi niya alam na napapagaan niya ang loob ko matapos ang isang nakakapagod na araw. Pero syempre, kailangan talagang sumingit ni Kelly. Ano bang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Kelly sa masamang tono. Wala, pare, sinasabi ko lang kung gaano kakabait, sagot ni Tony sabay kindat sa akin. Napatawa ako at lalong nagustuhan ko ang bago kong kaibigan. Tinapik ni Kelly sa ulo si Tony, dahilan para mapaaray. Dahan-dahan naman, pare, hindi ang hairstyle. Alam mo kung gaano katagal akong tumingin sa salamin para ma-perfect ito, reklamo ni Tony habang inaayos ang buhok niya. Napahalakhak talaga ako. Ibang klaseng makakita ng isang ganap na lalaki na umasta na parang bata. Layla, may mahalaga akong dapat pag-usapan sa'yo, sabi ni Kelly sa seryosong tono. Tiningnan ko si Tony, wala na ang kaninang saya sa mukha niya. Nakakapanibago. Ano bang kailangan mong sabihin sa akin? Tanong ko, puno ng kuryosidad. May mahalaga lang akong sasabihin, sagot niya, may bahid ng sarkasmo sa boses. Sino ba siya para utusan akong makipag-usap na para bang pag-aari niya ako? Wala man lang paliwanag, paano kung isa pala siyang mamamatay tao? Hindi ko siya lubos na pinagkakatiwalaan. Layla, tawag niya, ipinabalik ako mula sa pagkalubog sa sarili kong isip. Kailangan nating mag-usap ng pribado, kaya sasama ka sa akin sa bahay ko. Hindi naman iyon kalayuan mula rito, sabi niya sa isang tonong para bang lagi siyang nasusunod. Ano? Sasama ako sa bahay mo, tanong ko, halatang nabigla. Plano mo ba akong dukutin, seryoso kong tanong. Napatawa si Tony, halatang natutuwa. Sinisindak mo na siya, pare, sabi niya kay Kelly. Ano nang magagawa ko kung umasta siyang parang batang nagpapanik, sagot ni Kelly, halatang nainis, sabay haplos sa kanyang panga. Sasama ka ba sa akin? Oo o hindi. Tanong niya sa akin, may tono ng hamon. At hindi ako natatakot sa kanya. O baka, oo.
Hindi, sagot ko ng buong tapang, isang sagot na agad ko ring pinagsisihan. Kung ganon, gagawin na lang natin ito sa mahirap na paraan, sabi niya, biglang binuhat ako at isinampa sa balikat niya. Ay! Napasigaw ako, sinisipa at pinapalo siya sa likod, pero napakalakas ng hawak niya, kaya hindi ako makawala. Ang sigaw ko ay nakatawag pansin sa ilang tao sa park, na ngayon ay nakatingin na sa amin. At si Kelly, sa pagiging hambog niya, ay nagsabing, "Pasensya na po. Inuuwi ko lang ang nobya ko para sa isang sorpresa." Malumanay ang tono niya kaya napasimangot ako lalo. Hindi ko nga matanda ang kaya niyang magkaroon ng nobya. Tama ba, mahal? Tanong niya pa. Halos mabilaukan ako sa salitang mahal. At lalo pa nang pinalo niya ang puwit ko ng bahagya, kaya napaaray ako. Sumagot ka, baby, utos niya. Wala na akong lakas makipagtalo sa demonyong ito, kaya tumango na lang ako at mahinang nagsabing, oo. Tony, tulungan mo ako, bulong ko habang naglalakad si Tony sa likuran namin. Umiti lang siya. Pasensya na, baby doll. Ikaw muna dyan. Wala akong laban, sabi niya, puno ng tuwa ang mga mata. Napairap ako sa isip ko, sinasabing huwag nang magtiwala kahit kanino mula ngayon. Magkita na lang tayo mamaya, pare. Mag-enjoy ka, sigaw ni Tony, tumatawa habang naglalakad palayo. Nakabalik kami sa sasakyan ni walang modo, oo, bumalik na ako sa pagtawag sa kanya ng ganoon dahil karapat-dapat naman siya. Nakakainis siyang sobra, napakabastos. Ayos, Kelly, sagot ni walang modo kay Tony habang buhat-buhat pa rin niya ako sa balikat. Tumigil na ako sa pagsipa at paghampas, mas malakas siya kaysa sa akin, kaya wala namang epekto. Ipinasok niya ako sa sasakyan, isininturon ako, sinarado ang pinto, at saka siya naglakad palibot upang umupo sa driver's seat. Patuloy akong sumisigaw habang nakatingin sa mahili, sa nangunguhanga lalaki na may nakakalokong ngiti sa labi. Pinaharurot niya ang makina at nagsimula kaming bumiyahe papunta sa di ko alam kung saan, malamang sa lugar kung saan niya ako papatayin at ililibing. Kaya nagsimula na akong magdasal, humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong mali nang putulin ng mangingidnap ang tahimik kong pamamaalam. Layla, kumalma ka. Hindi kita papatayin o kung ano man ang iniisip ng utak mo. Gusto lang kitang kausapin, sabi niya sa napakatapat at kalmadong boses. Natahimik ako, hindi dahil naniniwala ako sa kanya, kundi dahil napakatapat ng tono niya. O baka dahil ang ganda ng tunog ng pangalan mo sa labi niya, bulong ng subconscious ko. Tumigil ka nga, singhal ko sa sarili ko. Tinitigan ko siya ng may halong inis at pagdududa, at kung may-laser vision lang ako, baka natunaw na siya. Si Kelly, na nakatutok sa pagmamaneho pero ramdam ang titig ko, ay nagsalita, tigilan mo iyang tingin. Kailangan ko lang talagang gawin yon. Kailangan mo lang. So wala man lang yung, pwede ba kitang makausap? Sigaw ko sa kanya, may halong galit. Kalma lang, Layla, sagot niya sa nakakainip na tono. Ano nang kalma-kalma? Halos atakihin ako sa puso. Hindi pa rin kita pinagkakatiwalaan. Paano kung niloloko mo lang ako para patayin mo ako mamaya? Sabi ko sabay turo sa kanya. Tigilan mo ang pag-iisip ng sobra. Kung isa akong salarin o kidnapper, sana tinalian na kita bago pa kita buhatin, kasi sa lakas ng sigaw mo, baka ako pa ang mapaslang bago makarating sa pupuntahan, sagot niya, may pang-aasar sa boses. Napairap ako sa pilit niyang pagpapatawa. Sumasakit na nga ang ulo ko, reklamo niya sa tonong parang batang nagmamaktol. At ano bang magagawa ko? Sino ba naman ang biglang pupunta sa isang park, bubuhatin ang isang babaeng hindi niya kilala? May mahalaga akong nais pag-usapan kay, sabi ko, ginagaya ang tono niya habang nakahalukip-kip ako. Napabuntong hininga siya. Pasensya na, Ayan, masaya ka na ba? Anya nang may halong pangungutya. Oo, masaya na ako, tugon ko, at kapwa kami natahimik sa isang komportableng sandali. Makalipas ang ilang minuto, huminto kami sa harap ng isang nakamamanghang mansyon na perpektong idinisenyo. Dumaan siya sa gate at magalang na binati siya ng mga gwardya habang papasok kami sa loob. Alam kong mayaman siya sa paraan ng pananamit niya at sa malakas na presensya niya, hindi pa kasama ang pagiging mayabang. Huminto siya sa lugar na sa tingin ko ay paradahan. Hindi ko napigilang humanga sa mga sasakyang nakahanay ng napakaganda, mula sa mga pinakabagong modelo hanggang sa mga hindi ko pa naririnig kailanman. Para itong paraiso ng mga sasakyan. Susunod ka ba o hindi? Narinig kong sabi niya ng may pang-aasar.
Sobrang nahulog ang atensyon ko sa mga sasakyan, kaya hindi ko napansing naglalakad na pala ang mokong papunta sa napakagandang bahay. Pagpasok namin, hindi ko mapigilan ang paghanga. Mas kahanga-hanga pa ang loob ng bahay kaysa sa labas. Wow, hindi ko napigilang sambitin pagpasok namin sa sala na perpektong inayos. Malamang ay milyon ang halaga nito. Napakaganda ng bahay mo, sabi ko sa kanya, ngunit nagkibit balikat lang siya at naglakad patungo sa inaakala kong kusina. Uy, papuri yon. Sigaw ko. Dapat yan sinasagot ng salamat. Dagdag kong may pang-aasar. Masungit, bulong ko. Ano nang sinabi mo, prinsesa? Bigla niyang bulong sa mismong tenga ko, ikinagulat ko dahil hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala siya. Akala ko'y papunta pa siya sa kusina. Wala, mabilis kong sagot. Sige, maupo ka, Anya. Umupo ako sa pinakamalambot at pinakakomportableng sofa sa buong mundo. Umupo rin siya sa tapat ko at itinuon ko ang buong atensyon ko sa kanya habang hinihintay siyang magsalita. Ipakakasal ka sa akin, sabi niya nang walang kahirap-hirap, para bang isa itong napakalinaw na katotohanan. Napasigaw ako habang mabilis na tumayo at nakatitig sa kanya na nanlalaki ang mga mata at nakabuka ang bibig. Seryoso. Sira na talaga ang taong ito, bulong ko sa sarili ko. Naku, may nawawalang matino rito. May tumutulong sa akin. Sa susunod na kabanata, malalaman nila ang tunay na dahilan kung bakit siya ipapakasal kay Kelly at hindi iyon kasing simple ng iniisip niya. Samantala, may lihim na plano si Kelly na unti-unting magbubunyag ng isang panganib na papalapit sa kanilang dalawa. Kaya abangan natin